Here's our Hanoi and Sapa child-friendly itinerary. Isa sa mga pinaka-na-enjoy namin in Hanoi with our daughter is the Lot World Aquarium located in Lot Mall. Kakaiba din kasi siya, aside sa andaming sea creatures, may mermaid show pa. At kung may extra time kayo, maganda na daanan nyo na din yung Kidzania. Located lang din kasi yan sa same mall. I read sa reviews on Klook na andaming nagsasabing hindi matao daw kaya nakaganda sa experience nila. Next is the Hanoi Sky Lot Observation Deck. Nakaka-nervous man itong skywalk nila. At si Sophia sa kid, gusto niyang matry sobra na mag-walk dito, kinakabahan pero she was so excited to try it. Aside from this, actually marami pang ibang pwedeng gawin. Pwede kayo mag-rent ng handbook, play games. Sayang lang hindi namin na-try yung mga games but there's a souvenir shop. Napaka-cute na mga tinda nila dito so watch out kung ayaw nyo magpabudol. Wag na lang kayo tumingin. And last, you can chill here, order drinks and desserts. This one, super recommended talaga. Napakaganda ng ambience, maganda din mag-picture-picture. Next dyan is the Mega Grand World Hanoi. Kami na lang ni Daddy B yung pumunta nun dito pero sayang na sayang talaga ako na hindi ko sinama si Sophie that time. Perfect kasi tong place na to for kids talaga. Tignan nyo naman, may carousel, ang daming lights, may mga rides pambata, super mag-enjoy talaga yung chikiting nyo dito. And that time, hindi namin alam na meron palang fountain light show dito. Sa umaga kasi, meron namang gondola, pwede kayong sumakay dyan. Medyo malayo lang siya from the center of the city. Pero mas worth it yan kung makakapunta pa kayo sa Vin Wonders Water Park. Same area lang din kasi sila. Punta naman tayo sa Sapa and this may not be the trip for everyone with kids but sa amin, it worked out. I think malaking factor dito is dahil pumunta kami ng kasama yung pamilya namin. Maraming prepared activities for Sophie pero malaking contribution kung bakit kami nakasurvive dito sa biyahe na to is dahil maraming kumakausap sa kanya, nakikipaglaro. Mind you guys, hindi kasi din biro yung biyahe. May kasama kang toddler tapos 6 hours yung biyahe tapos only 2 stops lang. So next na tayo, train from Sapa Station to Fansipan Legend. Ang ganda nito guys. Mabilis din yung biyahe going to Fansipan and yung madadaanan nyo, napakaganda talaga ng scenery. And syempre as a kid, diba, parang excited ka sumakay sa mga trains. Ako nga na hindi bata, super excited ako dito. What more pag bata, diba? And ito na nga, pagka-akyat nyo sa Fansipan, pwede kayo mag-horseback riding. Akala ko puro lakaran lang ang mangyayari dito, pero hindi. Napaka-cute talaga, tignan nyo naman. And then there's a flower garden. Sayang hindi namin na-explore, pero sobrang ganda nito. Sayang to, ang dami naming hindi na-explore. Kaya kung magpa-plan kayo dito, 1 whole day na lang ang ilaan nyo. Pinamimigay din sila sa kids na clay, tapos yan, pwede kayong bumili ng ice cream. And inside Fansipan pa din, na-enjoy talaga namin tong cable car ride. Although, hindi kami nakaakyat dun sa peak talaga ng Fansipan. Since may bata kaming kasama, mas mabagal kaming kumilos. Isa pa kaming pupuntahan after that, kaya yon ilan na lang talaga whole day for this. Meron din silang souvenir store dito. This one, anywhere naman sa Sapa, meron nito. Ipaparan nyo lang sila. This is called Tuk Tuk. Ito kasi talaga yung pinaka-transportation nila dito sa Sapa. Ang bilis din pala nila magpatakbo, kaya yan, may human seatbelt si Sophie, diba? And ito na nga, yung personal favorite namin ni Sophie, the Alpine Coaster. 2 beses kaming sumakay dito sa sobrang enjoy talaga namin, kaya wag niyong palalampasin to. Next, this is called the Heaven Gate and may pagka-hiking to, so I don't recommend if you're with smaller kids. But surprisingly, si Sophie, na-enjoy niya to. Naging challenge ata sa kanya na makaakyat dun sa top. Tinuro din kasi ng grandparents niya kung anong gagawin dun sa temple pagkaakyat. And then, habang naglalakad, may mga statues nga, so nagpumilit pa siya magpa-picture doon. Hindi naman din super layo yung lalakarin na as in tipong parang susuko ka na. Kaya pa din naman nagvi-video plus nag-aalaga ng bata. Make sure lang hawakan ninyo kasi may parts na as in bangin talaga siya, so delikado kapag takbo ng takbo. Same dito sa Moana Sapa, but this one is more interactive, like may instruments sila, swings, and madami pa pang picture taking. Yun lang, may parts talaga na parang bangin, so make sure to hold your child. Last one is the Glass Bottom Bridge na napakadami palang pwedeng gawin dito. Hapon na kasi kami nakapunta at sakto palubog na yung araw. Kaya yun, hindi na din kami nagtagal, pero alam nyo, ang ganda din talaga nung sunset that day. Halos lahat ng activities namin were booked on Klook, kaya para mas makatipid, use my discount code for 5% off. That's Mommy B Klook. Oh, love, love!